Kaping McCremier, mainit, masarap, tagus sa kalamnan ang kanyang sarap. At itong mga ibang lahi, natuto na rin sila magtagalog. Sa dami ba naman ng kanilang mga customer halos ay mga Pilipino, kaya natututo na rin sila magtagalog, makipag good vibes. Customer. Huh? Walang customer. Walang customer? Yeah, walang customer. Maybe the other one. Yeah, inshallah next coming salary next month. Hello, good afternoon, good days. Ang kailupan mo ng mundo ngayon napadpad. At ngayon meron lang tayong bagong video, bagong vlog. At ang ating video ngayon ay nasa another episode na naman tayo ng ating pamimigay ng pagkain. At hanap ulit tayo dito ng ating mabibigyan ng kahit pa paano ay meron silang pang lunch. At ito yung ito yung ipamigay natin na pagkain na 35 pieces of shawaya na tinatawag o yung manok dito sa Middle East. So ngayon nahanap tayo ng magbibigyan natin dito, i-distribute na natin to dahil siguro gutom na sila ngayon. 1, 4, 3, 2, 0. Ngayon ay pupunta na ako at mga hagilap kung saan pwede nating ipamimigay itong mga pagkain. At itong daanan na to ay ito ang daanan mula sa aking tinitirahan papunta sa destinasyon kung saan aking ipamimigay ang mga pagkain to. At itong area na to ay nasa labas to ng Manila Plaza kung saan ito may mga ukay-ukay na rin sila dito. At open space to sa mga gumagarahe na may mga sasakyan. So ngayon ang bibisitahin ko ngayon ay nasa itaas ng Manila Plaza dahil matagal ko na itong dinapuntahan. At titingnan ko kung ano yung itsura na sa taas dahil dati nasunog to eh. So sabi nila naayos na to. So pupunta ko ngayon sa rooftop. So sasakay ako ng elevator. At dito ako ay nagulat dahil sa hindi ko inasahan na akala ko ay maraming tao pero ni Anino, ni Langaw ay hindi mo makikita. Nagtaka ako bakit? Kasi sa pagkakalam ko sa araw ng Biyernes ay maraming mga tao dito at may mga programa pa. Nagulat nga ako eh. Kaya hindi ko alam ano nangyari, bakit walang tao nasa taas. Galing ako doon sa Manila Plaza, nakita ko kasi meron mga isang
kapareho ko na vlogger ay nag-vlog sila doon. At nagtaka ako kasi akala ko meron, tsaka akala ko bukas. Pero nagulat ako pagdating ko doon, empty. Ano nangyari? Baka siguro nag-open lang yun pag merong mga yung mga occasion o merong mga ang tawag dyan? Merong mga programa, baka doon na sila nagbubukas. Pero sa mga ordinary na mga araw, siguro hindi sila nagbubukas. O sadyang nagsara dahil baka mahina ang benta. Kaya ganun. Okay, so binigyan ko si kuya doon ng ng pang-lunch niya para kahit pa paano makapag-lunch siya ngayon, makakalibre na. So nandito na naman tayo ngayon sa sa Bileo. Sa may Manila Plaza ay halos walang tao, parang inabando na. Whereas yung dito kahit pa paano marami-raming tao. Saka isa pa sa kalagitnaan ng buwan, so yung mga kabayan natin ay nailabas na lahat ng pera, pagpadala na. At yung iba naman, yung mga dito, yung mga merong naitatago sigurong pera, kaya eto, pasyal-pasyal katulad ko. Wala naman ako naitagong pera dahil lahat na ipadala. Pasyal-pasyal lang pahangin. Mamaya magkakape ako doon sa aking paboritong kapihan. Dito naman sa food court ng Bileo, mapapansin natin marami-rami rin ng mga tao naglalakad, nag-window shopping, mamimili sa mga may ibibili. So sasakay na naman ako ng elevator, punta ako sa food court. Bibili ako ng tinapay sa may Blue Ribbon bago ako magkakape. Kasi masarap yung habang nagkakape ka, asubo-subo ng tinapay, di ba? Ito, sasakay na ako ng elevator papunta sa Blue Ribbon para bibili ng tinapay at sasamahan ng kape mamaya-maya. At ito, kumakain sila kabayan, nag-aantay ng kanilang mga order. Ito ang pineapple pie, buko pie ng lutong Blue Ribbon na kadalasan aking binibili. Sinasamahan ng kape. Ang sarap nito. So ngayon nandito na ako sa place na paborito kong kape. Hello, Bega Love Shop. How are you? Okay lang. How's the customer today? Good. Doing good? The customers? Or slight? Not like before. Not like before? So maybe inshallah tomorrow, the other day, after tomorrow, after. Okay. Hi. Ay, how are you, bossing? Are you Kamusta good? ka? How's the lady out there? Ah? How's the sexy? Not sexy today? Not sexy today. Walang po customer. Huh? Walang customer. Anong customer? Yeah, walang customer. Maybe the other one. Yeah, inshallah next coming salary next month. Now there's no salary. No more salary, no more customer, no more customer. Say low. There are no more customer like that. Inshallah, maybe after Asar coming. Yeah, after. Maybe. Everybody will come. Maybe. So ngayon ay magkape muna ako bago ako uwi. At nakapag-distribute na rin ng pagkain. Konting tulong. Sarap ng kape nila dito. Pang-creamier. Ayan. Sana all. Nakita ba? Ayan. So yan ang kape nila dito. At bumili ako ng bumili ako ng ano ba tawag dito? Yung Coco Pie? Coco Pie ba to? Tsaka ano? Ano ba? Meron silang Coco Pie. Yung nabili ko na Coco Pie. Ang sarap. Sarap nito. Yan. Sarap.
Sarap talaga ng ano, yung kokopay ng Blue Ribbon. Pag bumili ako ng tinapay, lalo yung pandesal, doon ako bumibili. Sarap ng pandesal nila eh. Walang ganong tao dito sa Bata kasi nasa kalagitnaan ng buwan. Kung mga tao, sabihin natin mga kabayan, ano eh, yung iba siguro tinatamad pumunta dito kung di talaga kailangan, o baka mamayang hapon mga alas 4 ganun. Samantala, bago natin tatapusin na ating vlog, dumapo muna tayo dito sa Electro sa may ground floor at papasyalan natin na ang kanilang mga appliances dito, ang mga television, mga home theater at iba-iba pang mga appliances na matatagpuan dito sa baba ng Electro na nasa murang halaga lamang. Kaya mamili ka kung ikaw ay may ibibili. Dito naman sa Pinoy Market, kung napapansin nyo, wala rin ganong tao. Kasi yun nga, sabi ko kanina, sa kalagitnaan ng buwan, so kakaunti lang ang tao, kakaunti lang ang customer. Pero alam nyo, yung mga way back many years, halos magsiksikan ka lang dito eh. Dami mga tao. Kasi mula nung nag-crackdown, yung mga lahat ng mga illegal workers o sabi natin ng mga TNT, yung mga binigyan ng amnestia para makauwi, yun, nagsi-uwi yan. So ang mga natira na lang yung mga legal, although siguro meron din naman ilan-ilan na mga natitira dito ng mga undocumented worker, pero ilan-ilan lang. Pero ano wala ngayon is mga legal worker, yung mga document na mga trabaho dito. So iba talaga yung mga way back year ago sa kumpara ngayon. Kasi ngayon talagang mapapansin mo talaga pag yung naabutan mo yung dami nung panahon na marami mga tao dito, na marami nagtatrabaho, mapapansin mo talaga kakaiba talaga ngayon. Kasi ngayon mabilang mo lang kaya mong bilangin yung mga tao dito sa loob ng supermarket nung ngayon. Pero nung una halos lalakad ka dito ng patagilid sa dami ng tao, siksikan. Pero ngayon bago ako uwi ng bahay, bago ako uwi sa accommodation, gusto kong bumili ng gulay kasi magugulay ako. Okay? So bago natin tapos itong aking video ngayon, bagong aking vlog, kung bago ay sa aking channel, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para mag-update kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat, more power.